Alam mo bang may tatlong simpleng ulam lang na kapag araw-araw mong kinakain ay pwedeng magdala sa'yo sa dialysis? Oo, tama ang narinig mo. Baka araw-araw mo pa itong ulam ngayon sa hapagkainan. Pero habang sarap na sarap ka, unti-unti namang sinisira ng mga ito ang kidney mo. At kapag hindi mo ito iniiwasan, baka isang araw ay gising ka na lang na may sakit sa likod, hirap sa ihi, at puro gamot na ang iniinuman mo. Ayaw natin ng ganon, di ba? Kaya ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang tatlong ulam na madalas kainin ng matatanda pero tahimik na sumisira sa kidney. Lalo na kung ikaw ay nasa edad 60 pataas. Panahon na para mas maging maingat sa ating kinakain. Hindi ito para takutin ka, kundi para tulungan kang makaiwas sa sakit at makapamuhay ng mas mahaba at mas magaan. Ang kidney o bato ang isa sa pinakamahalagang organ sa ating katawan. Ito ang tagasala ng dumi, sobrang tubig at mga lason sa dugo. Pero habang tayo'y tumatanda, humihina rin ang function nito. Kaya kapag mali ang kinakain natin, lalo tayong napapabilis sa pagkasira ng kidney. Ang problema, maraming seniors ang hindi alam na ang simpleng ulam sa mesa nila ay isa palang panganib. Unahin na natin ang pinakasikat na ulam, tuyo at daing. Sino ba namang hindi mahilig dito? Mura, madaling lutuin, at masarap kahit walang ulam na iba. Pero ang problema, sobrang taas ng sodium o alat nito. Alam mo ba na ang isang pirasong tuyo ay halos kalahati na agad ng maximum na asin na puwede sa matatanda sa isang araw? Hindi mo man ito ramdam ngayon, pero sa loob-loob ng katawan mo, pinapahirapan na nito ang kidney mo. Kapag araw-araw mong ginagawa ito, nagkakaroon ng build-up ng asin sa katawan. Ang epekto, pamamaga ng paa, mataas na blood pressure, at posibleng permanenteng kidney damage. Kung talagang hindi mo maiwasan, pwede mo namang ibabad muna sa tubig ang tuyo bago ito lutuin para mabawasan ang alat. Mas okay din kung paminsan-minsan lang ito, hindi araw-araw. At kung gusto mong palitan ito, subukan mong magluto ng inihaw na bangus na may kalamansi at kaunting paminta. Masarap pa rin, pero hindi kasing delikado sa kidney. Pangalawa, ang instant noodles at mga instant na sabaw. Alam mo na to. Yung mga niluluto sa 5 minuto, tapos may pakete ng powder o mantika na isinasaing na lang sa tubig. Madalas itong kainin ng seniors kapag nagmamadali o wala nang gana magluto. Pero alam mo ba kung gaano kataas ang sodium content ng isang pakete ng instant noodles? Mas mataas pa minsan kaysa sa 2 piraso ng tuyo. Bukod sa sodium, punong-puno rin ito ng preservatives at artificial flavoring na hindi kayang linisin ng kidney ng matatanda. Parami sa mga pasyenteng may kidney failure ang nagsimulang maging dependent sa ganitong pagkain dahil madali at mura. Pero ang totoo, kung tutuusin ay mas magastos ito sa huli dahil mapupunta ka sa hospital, dialysis center o kaya'y lifetime medication. Kaya kung gusto mo pa rin ng sabaw, subukan mong gumawa ng natural na sabaw gamit ang buto ng manok, luya, bawang at sibuyas. Mas masustansya na, makakatulong pa sa katawan. Pangatlo, ang pritong baboy at taba ng karne. Hindi lang ito masama sa puso, kundi sa kidney din. Kapag mataas ang cholesterol at uric acid, hindi lang rayuma ang inaabot mo, kundi pati na rin ang mabagal na pag-filter ng kidney. Maraming seniors ang nasanay na kumain ng sinangag na may pritong liempo sa umaga. Pero habang ini-enjoy mo ang crispy sa bawat kagat, iniipon mo naman ang lason sa dugo mo. Kapag hindi na nakayanan ng kidney mong salain ang lahat ng iyon, doon na nagsisimula ang problema. Ang alternatibo, pritong manok na walang balat, o mas maganda kung inihaw na lang. Lagyan mo ng gulay tulad ng sayote, ampalaya, o talbos ng kamote para mas makabuti sa katawan. Pwede ring magluto ng sinabawang gulay na may konting hiwa ng manok para may lasa pa rin pero hindi nakasasama. Alam kong mahirap palitan ang nakasanayang ulam, lalo na kung ito na ang kinalakihan mo. Pero isipin mo na lang, kung magtitiis ka ngayon, mas mahaba ang panahon mo na malakas at malayo sa sakit. Mas masarap kumain kung alam mong hindi nito sinisira ang katawan mo.
At higit sa lahat, mas masarap mamuhay kung wala kang iniintinding sakit o maintenance na gamot. Gaya ng kwento ni Aling Rosa, isang 72 anyos na lola sa Cavite. Araw-araw ang almusal niya ay pritong tuyo at instant noodles. Noong una, ayos pa siya. Pero nitong nakaraang taon bigla siyang nanghina, lumubo ang paa at lumitaw sa laboratory results niya na mataas ang creatinine. Doon lang siya natauhan. Unti-unti niyang pinalitan ang mga ulam sa bahay. Ngayon, sabaw ng gulay, inihaw na isda, at brown rice na ang laman ng kanyang plato. At dahil doon, bumaba ang creatinine niya at mas nakakalakad na siya ng hindi hinihingal. Ikaw, gusto mo rin ba ng ganoong resulta? Nasa kamay mo ang desisyon. Hindi mo kailangang biglayin ang pagbabago. Kahit isa lang sa 3 ulam na ito, ang iwasan mo muna ngayong linggo. Malaking bagay na yon para sa kidney mo. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga karaniwang palatandaan na humihina na ang kidney ng isang senior at mga early warning signs na baka nararamdaman mo na pala pero hindi mo binibigyan ng pansin. Minsan kasi, akala natin normal lang ang pananakit ng likod, pagkahilo o panlalambot, pero baka may malalim na dahilan na dapat aksyonan agad. Kung umabot ka rito, gusto kong malaman. Mag-comment ka ng iwas kidney ulam sa ibaba para malaman kung kasama pa rin kita. At habang nandito ka na rin, pwede mong i-like ang video para mas marami pang seniors ang matulungan. Alam mo bang may mga simpleng nararamdaman ang matatanda araw-araw? Na akala mo'y normal lang dahil sa edad, pero sa totoo lang ay babala na pala ito na humihina ang kidney mo. Maraming seniors ang basta na lang tinatanggap ang pananakit ng likod, paminsan-minsang pagkahilo, o madalas na pagkapagod at iniisip na dala lang ito ng pagtanda. Pero ang totoo, maaaring ito na ang paunang senyales na hindi na gumagana ng maayos ang iyong bato. Kaya sa bahaging ito ng video, pag-uusapan natin ang mga babalang senyales ng humihinang kidney, pati na rin ang mga maling paniniwala na dapat nang itama. Dahil sa kalusugan, lalo na sa kidney, mas mabuting maagapan kaysa gamutin. Isa sa pinakaunang senyales ay madalas na pananakit ng ibabang likod o lower back. Oo, alam kong maraming matatanda ang may rayuma o lamig sa katawan. Pero kung ang sakit sa likod mo ay mas malalim, parang may bigat sa bandang gilid ng baywang at palaging nararamdaman, baka hindi lang buto ang problema. Tandaan, ang kidney ay nasa likod, sa bandang baywang. Kaya kung palagi itong masakit, lalo na kapag umaga o kapag malamig ang panahon, magpatingin ka na. Baka may kinalaman ito sa bato mo. Pangalawa, madalas na pagkahilo at pagkapagod. Kapag mahina ang kidney, hindi nito nasasala ng maayos ang dumi sa dugo. Ang resulta, napupunta sa katawan ng mga lason. At ito ang nagiging sanhi ng hilo, pagkalito, at minsan ay parang lutang ang pakiramdam. May mga seniors na iniisip lang nila na kulang sa tulog o sobrang pagod. Pero kapag palaging nararanasan ito kahit maayos ang pahinga, posibleng may problema na sa kidney. May kakilala ako, si Mang Carding, 66 anyos. Dati siyang tricycle driver pero nang tumigil na siya sa pamamasada, napansin niyang palagi na lang siyang pagod kahit wala naman siyang ginagawa. Akala niya dati, dahil lang sa edad. Pero nang magpa-check up siya, lumabas na mataas na ang creatinine niya. Mabuti na lang at maagap siyang nagpatingin. Ngayon, iniwasan na niya ang mga bawal na pagkain at mas sinusunod na niya ang payo ng doktor. Isa pa sa madalas na senyales ay panunuyo ng balat at pangangati. Kapag hindi naayos ng kidney ang pag-regulate ng minerals sa katawan, nagkakaroon ng imbalance. Kaya minsan, kahit bagong paligo ka at gumagamit ng lotion, nanunuyo pa rin ang balat mo at parang nangangati ka sa hindi mo maipaliwanag na dahilan. Baka iniisip mo lang na eczema o simpleng allergy, pero baka kidney na pala ang may problema. Bukod dito, bantayan mo rin ang pagbabago sa ihi. Kung dati ay normal ang ihi mo, pero ngayon ay napapansin mong mas madilaw o kaya kulay tsa, may bula o parang foam, madalas kang naiihi lalo na sa gabi,
o minsan ay parang hirap kang umihi. Ito ay malinaw na senyales na may problema na sa filtration ng kidney. Ang ihi ang direktang produkto ng kidney function, kaya kung may kakaiba sa ihi mo, huwag mo nang balewalain. Huwag mong hintayin na may kasama ng dugo o may mabahong amoy bago ka kumilos. May ilang seniors na nahihiyang magpatingin kapag ganito ang nararamdaman nila. Pero ang paalala ko sa'yo, huwag kang matakot. Mas matakot ka kung hindi mo ito pinansin. Ang maagang aksyon ng susi para maiwasan ang mas malalang sakit sa kidney. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga maling paniniwala na laganap sa mga matatanda tungkol sa kidney health. Una, ang wala akong iniinom na gamot kaya malinis ang kidney ko. Maraming matatanda ang naniniwala na dahil hindi sila nagme-maintenance ay malusog ang kidney nila. Pero ang totoo, kahit hindi ka umiinom ng gamot, kung mali naman ang kinakain mo araw-araw, maalat, mamantika o puro instant, nasisira pa rin ang bato mo. Hindi gamot lang ang nakakasama sa kidney. Kadalasan, ang pagkain ng tunay na salarin. Pangalawa, ang madalas lang akong maihi. Ibig sabihin malinis ang bato ko. Hindi ito laging totoo. May mga kaso ng chronic kidney disease na ang sintomas ay madalas na pag-ihi lalo na sa gabi. Akala ng iba, okay ito, pero sa totoo lang ay senyales na ito na hindi na kaya ng kidney ang ayusin ang balance ng tubig sa katawan. Kaya hindi dahil marami kang naiihi ay malusog na ang kidney mo. Kailangang obserbahan mo rin ang kulay, amoy, at kung may nararamdaman kang discomfort. Pangatlo, ang kapag umiinom ako ng herbal tea, automatic na malinis na ang kidney ko. O, may mga halamang gamot na nakakatulong sa kidney. Pero hindi ito sapat kung araw-araw ka pa rin kumakain ng bawal. Hindi pwedeng isang tasa ng salabat lang ang panlaban sa 3 pirasong chicharon at 2 kutsarang asin. Ang tunay na proteksyon sa kidney ay hindi magic tea, kundi pagbabago sa lifestyle. Kung may isa kang dapat tandaan mula sa video na ito ang mahalaga. Ang kidney tahimik lang kung magreklamo. Hindi ito sumisigaw ng aray tulad ng ngipin o rayuma. Pero kapag nasira na ito, mahirap nang ibalik. Kaya habang wala pang nararamdaman, magsimula ka na agad. Umiwas sa 3 ulam na binanggit natin sa part 1. Obserbahan ang mga sintomas sa katawan at huwag matakot magpatingin sa doktor kung may nararamdaman kang kakaiba. Tandaan, ang pag-amin sa nararamdaman ay hindi kahinaan, kundi katalinuhan. Ngayong alam mo na ang mga senyales at maling paniniwala sa part 3. Ibabahagi ko naman ang mga simpleng tips kung paano alagaan ang kidney araw-araw. Gamit lang ang mga pagkain at gawain na pwedeng-pwede mong gawin sa bahay. Murang alternatibo, hindi komplikado, and kaya ng budget ng kahit sinong senior. Kung nakaabot ka sa bahaging ito ng video, gusto kong malaman na kasama pa rin kita. Mag-comment ka ng kidney warning signs para malaman kung nanonood ka pa. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video kung may natutunan ka. Alam mo ba na kahit wala kang iniinom na gamot at wala ka pang nararamdamang sintomas ng kidney problem, ay pwede ka pa ring masiraang ng bato kung hindi mo inaasikaso ang araw-araw mong mga gawain at kinakain. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Sa bahaging ito ng video, ituturo ko sa iyo ang mga simpleng tips para alagaan ang iyong kidney araw-araw. Walang mamahaling gamot, walang komplikadong routine, at siguradong kayang-kaya ng kahit sinong senior na gaya mo. Magsimula tayo sa pinakasimpleng paraan, tubig o simpleng tubig. Pero alam mo bang maraming matatanda ang hindi sapat ang iniinom na tubig araw-araw? Minsan kasi, dahil hindi sila nauuhaw, iniisip nila na ayos lang na 2 baso lang sa isang araw. Pero ang kidney ay nangangailangan ng tubig para mag-filter ng maayos. Kapag kulang sa tubig, naiipon ang mga toxin sa dugo at mas nahihirapan ang bato na gumalaw. Ang ideal ay 6 hanggang 8 baso ng tubig sa isang araw. Kung hirap kang tandaan, pwede kang maglagay ng bote ng tubig malapit sa iyo palagi. Sa tabi ng upuan, sa kusina o sa kama. Ugaliin mong uminom ng kaunti kada oras. Hindi mo kailangang inumin lahat ng sabay. Konti-konti pero tuloy-tuloy ang pinakamaganda para sa katawan. Pangalawa,
Kumain ng mga pagkaing mayaman sa potassium pero hindi sobra. Ang gulay gaya ng sayote, kalabasa, carrots, at talbos ng kamote ay magaganda para sa kidney. Pero tandaan, hindi lahat ng prutas at gulay ay ligtas kung may problema ka na sa bato. Halimbawa, ang saging at avocado ay mataas sa potassium, kaya kung mataas na ang creatinine mo, dapat limitado ito. Kaya kung hindi ka sigurado, mainam na kumonsulta muna sa doktor or dietitian. Pero kung ikaw ay wala pa namang problema sa kidney, mainam ang balanseng pagkain ng gulay at prutas bilang pang-iwas. Mas maganda kung pinakuluan, ginisang may konting mantika lang, o inihaw. Iwas sa puro prito at sauce na maraming asin. Pangatlo, iwasan ang sobrang asin. Alam kong nabanggit na natin ito sa part 1, pero uulitin ko dahil ito ang madalas na pagkukulang ng maraming seniors. Ang asin ay hindi lang galing sa asin na nilalagay mo habang nagluluto. Galing din ito sa mga instant noodles, canned goods, sausages, hot dogs, at mga pagkaing may artificial seasoning. Kaya kahit wala kang nilalagay na asin sa pagkain mo, pero puro canned goods ang ulam mo, mataas pa rin ang sodium intake mo. Kung gusto mong magkaroon ng lasa ang ulam mo, gamitin mo ang mga natural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya, kalamansi, at paminta. Ang mga ito ay hindi lang pampalasa, kundi may health benefits din. Halimbawa, ang luya ay anti-inflammatory, ang sibuyas ay may antioxidant properties, at ang kalamansi ay may vitamin C. Masarap na, masustansya pa. Pang-apat, maglakad-lakad kahit kaunti. Baka iniisip mo, anong kinalaman ng paglalakad sa kidney? Malaki ang epekto nito. Kapag tayo ay aktibo, gumaganda ang daloy ng dugo sa buong katawan, pati na rin sa kidney. Nakakatulong ito para mas maayos ang function ng mga organ. Hindi mo kailangang mag-jogging or mag-gym. Isang simpleng 15 to 30 minute walk sa umaga ay sapat na. Pwede kang maglakad sa palengke, sa bakuran, o kahit paikot-ikot lang sa loob ng bahay. Kung hindi mo kayang tumagal ng dire-diretsong lakad, pwedeng hatiin ito. 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa hapon. Ang mahalaga ay gumagalaw ka, hindi puro upo at higa lang. Panglima, iwasan ang sobrang pag-inom ng pain relievers o gamot sa kirot. Totoo na minsan ay hindi natin matiis ang sakit ng kasukasuan, ng rayuma, o ng ulo. Pero ang madalas na pag-inom ng gamot gaya ng ibuprofen, mefenamic acid, at iba pang NSAIDs ay maaaring makasira sa kidney, lalo na kung matagal nang iniinom. Kung kaya, humanap ng natural na alternatibo. Halimbawa, mainit na tuwalya, banayad na hilot, o pag-inom ng salabat. Kung kailangan talagang uminom ng gamot, siguraduhing may reseta ng doktor. At huwag basta-basta bibili sa botika lang dahil lang narinig sa kapitbahay. Isa pang tip, magpatingin sa doktor kahit isang beses kada taon para sa kidney check-up. Maraming libre o murang laboratory tests sa mga health center o barangay health missions. Kadalasan, simpleng blood test at urinalysis lang ang kailangan para makita kung okay pa ang function ng kidney mo. Huwag kang matakot sa resulta, mas matakot ka kung huli mo na itong nalaman. Gaya ng kwento ni Aling Pilar, 70 years old. Wala siyang nararamdamang sakit, pero dahil sa isang libreng medical mission sa kanilang barangay, nalaman niyang mataas na pala ang creatinine niya. Mula noon, nagbago siya ng lifestyle. Araw-araw na siyang umiinom ng sapat na tubig, mas maraming gulay ang ulam, at hindi na siya bumibili ng instant food. Sa loob ng 6 na buwan, bumaba ang kanyang creatinine at mas naging magaan ang kanyang katawan. Nakaka-inspire, di ba? Hindi mo kailangan ng milyon-milyong pera para alagaan ang kidney mo. Kailangan lang ng disiplina, kaalaman, at malasakit sa sarili. Tandaan, ang bawat baso ng tubig na iniinom mo, bawat gulay na isinisingit mo sa plato mo, at bawat oras na hindi mo kinain ang bawal na ulam, ay hakbang palayo sa dialysis at papalapit sa mas masiglang buhay. Ngayong alam mo na ang mga simpleng paraan para pangalagaan ang iyong bato araw-araw. Sa part 4,
Tatalakayin naman natin ang mga pagkaing pwede mong idagdag sa diet mo bilang pampalakas ng kidney. Mga pagkaing murang-mura lang pero punong-puno ng sustansya. Pwede mong lutuin araw-araw at siguradong makakatulong sa iyong kalusugan. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, gusto kong malaman. Mag-comment ka ng kidney care tips para malaman kung kasama pa rin kita sa health journey na ito. At huwag mong kalimutang i-share ang video na ito sa kapwa mong seniors. Baka ito na ang makapagliligtas sa kidney nila. Ngayong alam mo na ang mga dapat iwasang ulam at ang mga babala ng humihinang kidney. Oras na para pag-usapan natin ang kabaligtaran. Ano naman ang mga pagkain na pwedeng makatulong para palakasin ang kidney mo? Alam kong marami sa ating matatanda ang nag-iisip na kailangang gumastos ng malaki para makakain ng masustansya. Pero ang totoo, maraming pagkaing abot kaya at madaling mahanap sa palengke na pwedeng magbigay ng proteksyon sa iyong kidney. Una sa listahan ay ang talbos ng kamote. Isa ito sa pinakaabot kaya pero underrated na gulay sa Pilipinas. Bukod sa mayaman ito sa fiber, ito rin ay may antioxidants na tumutulong sa katawan na labanan ang inflammation. Kapag mababa ang inflammation sa katawan, mas gumagaan ang trabaho ng kidney. Ang maganda pa rito, pwede mo itong igisa, gawing salad o isahog sa sabaw. May kilala akong lola na araw-araw ay may talbos ng kamote sa mesa. Sa umaga ay salad na may kaunting suka at kamatis. Sa tanghali ay isinasahog sa munggo. At sa gabi ay may kasamang pinakuluang itlog. Hindi mo kailangan ng mamahaling pagkain para maging healthy. Basta't alam mong tama ang pinipili mo. Pangalawa, ang pipino. Maraming matatanda ang ayaw sa pipino dahil malamig daw sa tiyan o wala raw lasa. Pero kung alam mo lang ang benepisyo nito, baka araw-araw mo na itong isama sa pagkain mo. Ang pipino ay mataas sa tubig at tumutulong sa pag-flush ng toxins mula sa katawan. Kung may kidney problem ka o gusto mong iwasan ito, mainam ang pagkain ng pipino dahil nakakatulong ito sa hydration at natural cleansing. Pwede mo itong gawing panghimagas, salad o simpleng isawsaw sa suka. Pangatlo, ang sibuyas at bawang. Oo, simple lang. Pero ang tambalang ito ay hindi lang pampalasa. Ito rin ay may kakayahang magpababa ng cholesterol at blood pressure na parehong konektado sa kidney health. Kapag mataas ang presyon, nahihirapan ang kidney. Kaya't ang pagkain ng sibuyas at bawang araw-araw ay nakakatulong na rin sa bato. Kung mahilig ka sa ginisang gulay, siguraduhin hindi mawawala ang dalawang ito. Kung kaya mo, pwede ka rin kumain ng kaunting hilaw na bawang tuwing umaga. Maraming matatanda ang gumagawa nito at napapansin nilang mas gumagaan ang katawan nila. Susunod naman ay ang sayote. Mura, masustansya at madaling lutuin. Ang sayote ay mataas sa tubig at mababa sa sodium, kaya't magandang alternatibo ito sa mga seniors na may kidney issues. Pwede mo itong igisa, ilaga o gawing sabaw. May kilala akong lolo na halos araw-araw ay may sinabawang sayote at isda sa kanyang mesa. Hindi siya mahilig sa mamantikang ulam, kaya't hanggang ngayon, 82 years old na siya, pero malakas pa rin at hindi kailanman na dialysis. Panglima, ang kalabasa. Isa ito sa pinakamalalambot at pinakamadaling nguyain na gulay, kaya bagay na bagay sa matatanda. Mayaman ito sa beta-carotene na tumutulong sa immune system at mataas din sa fiber. Ang fiber ay tumutulong sa mas maayos na digestion at pag-alis ng toxins mula sa katawan. Kung gusto mong masarap na luto ng kalabasa, subukan mong igisa ito na may ampalaya at itlog. Masarap na. Masustansya pa. Sunod sa listahan, ang pinakuluang itlog. Huwag kang matakot sa itlog. Basta hindi sobra ang pagkain mo at pinakuluan lang ito ay magandang source ng high-quality protein. Ang protein ay kailangan ng katawan para sa muscle repair at immune function, pero dapat ay kontrolado lang lalo na kung may kidney issue na. Ang pinakuluang itlog ay mainam dahil hindi ito gaanong maalat at hindi ginamitan ng mantika. Bukod sa mga pagkaing ito, may isa pang mahalagang bagay na dapat isama sa diet ng mga seniors. Prutas na mababa sa potassium. Dahil hindi lahat ng prutas ay ligtas kung may kidney concern, pumili ng mga gaya ng mansanas,
ubas, at pakwan. Ang mga ito ay hindi lang masarap at refreshing kundi nakakatulong din sa hydration at blood pressure control. Pero tandaan, ang lahat ng ito ay dapat laging may moderation. Kahit ang healthy na pagkain, kapag sobra, pwede pa ring makasama. Kaya't mas maganda kung ililista mo kung ano ang mga kinakain mo araw-araw at i-monitor mo kung alin ang bumabagay sa katawan mo. Kung may access ka sa health center, mas mabuting magtanong sa nurse or doktor kung may kinakailangan kang iwasan base sa test results mo. Isa pang tip, gumamit ng maliliit na plato. Maraming matatanda ang hindi alam na kung anong laki ng plato ang gamit mo, ganun din ang dami ng kinakain mo. Kapag maliit ang plato, mas maliit din ang serving at mas kontrolado mo ang intake mo. Simple lang pero effective. May kilala akong mag-asawang 78 at 74 years old, sina Mang Tonyo at Aling Merly. Dati palagi silang may delata sa mesa at bihira magluto. Pero nang magka-urinalysis si Mang Tonyo at lumabas na may protein sa ihi, agad silang nagbago ng routine. Araw-araw na silang bumibili ng gulay sa palengke, gumagawa ng listahan ng ulam para sa linggo, at umiwas sa lahat ng processed foods. Makalipas lang ang 2 buwan, gumaan ang katawan nila at mas maganda na ang pakiramdam nila araw-araw. Ang sabi nila sa akin, hindi pala mahirap maging healthy, basta may disiplina at plano. Kaya ikaw rin pwede mong simulan ito ngayon. Hindi mo kailangang baguhin agad ang lahat. Simulan mo sa isa. Baka sayote muna ngayong linggo o bawasan ang asin sa adobo mo. Bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa kidney mo sa paglaon. Sa part 5, ituturo ko naman kung paano mo mapapanatili ang disiplina at motibasyon sa pangangalaga ng kidney. Dahil kahit gaano ka kaingat ngayon, kung hindi mo ito mapapanindigan araw-araw, sayang ang effort. Sasamahan kita sa pagbuo ng daily routine at mindset para tuloy-tuloy ang malusog na pamumuhay. Kung umabot ka pa sa part na ito, gusto kong malaman. Mag-comment ka ng kidney food list para malaman kung kasama pa rin kita. At kung may senior kang mahal sa buhay, i-share mo ito sa kanila. Baka ito na ang solusyon na hinihintay nila. Alam mo ba na kahit gaano ka kaingat sa pagkain ngayon, kung hindi mo ito magagawang tuloy-tuloy, parang binigyan mo lang ng pahinga ang kidney mo, pero hindi ng tunay na proteksyon. Marami sa ating mga seniors ang mahusay magsimula pero hirap magpatuloy. Kaya sa huling bahagi ng video na ito, ang pag-uusapan natin ay hindi lang tungkol sa bawal o pwedeng kainin, kundi paano mo mapapanatiling disiplinado at motivated ang sarili mo araw-araw para alagaan ang kidney mo habang tumatanda. Ang unang hakbang, tanggapin mong mahalaga ang kalusugan mo. Maraming matatanda ang inuuna pa rin ng ibang tao, mga apo, anak o kapitbahay, bago ang sarili. Pero tandaan mo, kapag inuna mo ang sarili mong kalusugan, mas marami ka pang taong matutulungan at mas mahaba ang panahong makakasama mo sila. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ang tinatawag na responsableng pagmamahal sa sarili. May nakausap akong senior na ang sabi niya, ang hirap kasi mag-adjust. Dati adobo at tuyo ang lagi kong ulam. Ngayon puro sabaw at gulay. At ang sabi ko sa kanya, Aling Rosa, hindi mo kailangang isuko ang lahat agad. Ang mahalaga, alam mo kung kailan sapat at kung kailan sobra. At higit sa lahat, alam mong ginagawa mo yan hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong nagmamahal sa'yo. Kaya't kung nahihirapan ka ngayong magbago ng lifestyle, simulan mo sa pagbuo ng maliit na routine. Halimbawa, sa umaga, pagkagising mo, uminom ka agad ng isang basong maligamgam na tubig. Isang simpleng habit, pero kapag araw-araw mong ginagawa, nagiging automatic na yan sa sistema mo. Pagkatapos, subukan mong gumalaw kahit kaunti, kahit 10 minutong lakad sa labas o simpleng stretching sa sala. Sa tanghali bago ka kumain, obserbahan mo muna kung ano ang nasa plato mo. May gulay ba? Baka pwedeng bawasan ng konti ang asin? Kung may pipino o sayote sa ref, isingit mo kahit kaunti. Kung gusto mong kumain ng pritong isda, ihalo mo ito sa gulay o sabawan para bumaba ang alat. Ang mahalaga, hindi mo kailangang alisin ang lahat.
Ang kailangan mo ay balanse. At sa gabi, bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo, ano ang nagawa ko ngayon para sa kalusugan ko? Kung nakainom ka ng sapat na tubig, nakakain ng gulay, o umiwas sa chicharon, edi panalo ka na. Isipin mo na lang, bawat araw na pinili mong maging mas healthy, ay dagdag isang araw na wala kang sakit, hindi nakaratay, at masayang kasama ang pamilya mo. Isang bagay din na nakakatulong ay ang pagsusulat. Oo, kahit simpleng notebook lang. Isulat mo ang kinakain mo araw-araw. Isulat mo rin kung may nararamdaman kang kakaiba. Sa ganitong paraan, nasusubaybayan mo ang kalagayan ng katawan mo. At kung dumating ang oras na kailangang magpatingin sa doktor, mas malinaw mong maipapaliwanag kung anong naramdaman mo at kailan ito nagsimula. Pwede ka ring gumawa ng kidney care checklist. Halimbawa, uminom ng 8 basong tubig, may kinain na gulay, walang instant noodles o delata, nakapaglakad ng kahit 15 minutes, walang ininom na over-the-counter na gamot. Isang check kada araw at kapag nagawa mo lahat sa loob ng isang linggo, i-reward mo ang sarili mo. Pwedeng simpleng prutas na gusto mo o kaya'y magpahinga ka ng maaga at manood ng paborito mong palabas. Ang mahalaga, masaya ka sa bawat hakbang. Pwede ka ring humingi ng support system. Sabihin mo sa mga anak mo, apo mo o kaibigan mo na gusto mong alagaan ang kidney mo. Malay mo, baka sila pa ang maging katuwang mo. Mas madali ang pagbabago kapag may kasama kang sumusuporta sa'yo. At huwag mong kalimutan ang panalangin. Sa bawat araw, humingi ka ng lakas at disiplina. Hindi madali ang magbago ng nakasanayan, pero sa tulong ng panalangin at determinasyon, kahit ang pinakamatigas na ugali ay pwedeng maayos. Ngayon balikan natin ang mabilis ang mga napag-usapan natin sa buong video. Sa part 1, tinutukan natin ang 3 ulam na dapat iwasan ng seniors para sa healthy kidney. Tuyo, instant noodles at pritong baboy. Sa part 2, tinalakay natin ang mga babala at sintomas ng humihinang kidney na akala mo lang ay simpleng rayuma o pagod. Sa part 3, binigyan kita ng simpleng araw-araw na gawain para maprotektahan ang kidney mo tulad ng pag-inom ng tubig, tamang pagkain at simpleng ehersisyo. Sa part 4, binigyan kita ng listahan ng mga pagkaing mura, madaling hanapin, pero subok na pampalakas ng kidney. Mula talbos ng kamote, sayote, pipino, kalabasa, hanggang pinakuluang itlog. At ngayon, sa huling bahagi, sinamahan kita sa paggawa ng mindset at routine na makakatulong sa iyo na panindigan ang mga pagbabago. Kung napansin mo, lahat ng ito ay kayang-kaya mong gawin. Kahit pa senior ka na. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo rin kailangang bumili ng mamahaling gamot o produkto. Ang kailangan mo lang ay kaalaman, disiplina at malasakit sa sarili. Gaya nga ng sabi ng isang nanay sa barangay namin, hindi na kami pwedeng magpakasaya sa pagkain gaya ng dati. Pero hindi rin ibig sabihin ay hindi na masarap ang buhay. Masarap pa rin basta't may tamang desisyon. Totoo yan. Ang tunay na sarap sa buhay ay yung gising ka sa umaga walang sakit. Nakakahinga ng maayos, nakakainom ng mainit na kape at kasama mo pa rin ang mga mahal mo sa buhay. Kaya kung isa kang senior na gusto pang tumagal ng 5, 10 o higit pang taon, alagaan mo ang kidney mo ngayon. Magdesisyon ka araw-araw na piliin ang masustansya. At kung minsan ay madapa ka man o bumalik sa dating gawi, bumangon ka agad. Walang perfect na health journey pero may mga taong handang magsimula at magpatuloy. Ngayon gusto kong malaman kung talagang sinamahan mo ako mula part 1 hanggang dito sa dulo. Kung oo, i-comment mo sa baba ang salitang Kidney Health Forever. At habang nandito ka na rin, mag-subscribe ka na sa channel para sa mga lingguhang tips na makakatulong sa kalusugan ng mga seniors. Pwede mo ring i-share ang video sa lolo o lola mo, sa kapitbahay, o sinumang senior na gusto mong tumagal pa ang buhay ng masaya at malusog. Maraming salamat sa panunood at sana ay makatulong sa iyo ang bawat impormasyon. Tandaan, ikaw ay mahalaga at may magagawa ka pa para sa sarili mo.